Mga ka-friendship, samahan niyo ako sa aking paglalakbay din sa lungsod ng Lucban, Quezon, kung saan makikita niyo ang kagandahan ng lugar na ito. Napakaganda ng hotel dito sa Casa Villaseñor. At yan nga, ipinarada kong aking sitamulmol din sa harap ng Casa Villaseñor. Welcome to Casa Villaseñor Hotel. Kasama sa ano? Ayan, standard. Ito yung grades nila. Hello po, welcome to po sa Casa Villaseñor, yung Lucban po. Ayan. Hello po. Hello po. Dito sa welcome po dito sa Casa Villaseñor Hotel. Oh, ayan. Ito rin. Hello po, check-in po kayo dito. Hello po. At yan nga, napakaganda ng kanilang hotel din at napakaganda rin ng mga kwarto. At bukod doon, napaka-accommodating ng kanilang mga staff. At yan nga ang staff nila dito sa Casa Villaseñor. Makikisig na magaganda pa. Bayan ng Lucban, Quezon ay kilala sa produktong longganisa, pansit habhab, mga sambalilo na gawa sa mga buntal at iba pa. Higit sa tanyag ng bayan na ito ay nagdiriwang ng pahiyas tuwing ika-15 ng Mayo. Batay sa alamat, ang pangalan ng bayan ng Lucban ay galing sa salitang suha o pomelo. Ayon sa alamat, may 3 mangangaso na galing sa Mahayhay, Laguna ang nakarating sa paanan ng bundok Banahaw. Sila ay naligaw ang 3 mangangaso na sina Marcos, Luis at Lucas. Unang naitayo ang simbahan ng Lucban noong 1595, ngunit nasira itong taong 1629. Noong mga taong 1630 hanggang 1640 ay muling itinayo ang pangalawang simbahan, ngunit muling nasira ng sunog noong 1733. Ang kasalukuyang simbahan ay natapos noong taong 1738. At yan, ako ngayon naglakad na patungo dito sa simbahan para makita natin na mas malapit kung ano nga bang itsura ng simbahan ng Lucban. At may nakalagay nga ditong arko kung saan ka pwedeng magpa-picture. At yan na nga ang simbahan. Kitang-kita mo na lumang-luma na ito. Nakakamangha talaga makita ang simbahang ito. At ang harapan nito ay talagang parang binabalik ka sa panahon ng mga Kastila. At dito nga tayo ay pumasok mo sa loob, medyo madilim dahil wala namang misa ngayon. Kaya tayo ay may taimtim munang magdadasal ng kaunti din para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Patungo nga tayo din sa likod ng simbahan kung nasa saan ang Eker and Eli, kung saan dito ginagawa ang original na longganisang Lucban. Aba, ay tulog pa nga rin kwartya din kasing kalamigan sa hangin, kauulan lang ayan. At tari nga, tinitingnan ko na rin mga puno din at yan nga ang paborito ko,
ay kukuha na rin ako din ng pasalubong ko sa aking kahanggang maligalig. Aba, at din naman ay may pansit habab, ay paborito ko rin na rin. At gagayahin ko ang original recipe ng pansit lukban nila. Ba, ay medyo mahal na rin manggang are. Babalik ko na lang muna. Kayang masarap pulutan din ayun, chicharon gawa ng rodillas ay siguradong aray napakalutong. Wasak na naman ang bulsa din Ayan ang uraro. Masarap. Ay wag yan malaki. Yun na lang ang maliit at mahal. Aray mura-mura ng kaunti. Ay talagang balda Ayan ang gawaan nila ng longganisa. Naririyan nga sa loob diyan. At ako'y bumili na rin. Yun, nagising na ang gwardya. At ako'y papunta dito sa isang kainan kasi ako'y parang nagugutom na. Ay hindi pa nanananghalian Kaya meron ditong sinasabing napakasarap na karehan dito sa may Daisies. Nasama ko lang sa aking content. May pagkain dito sa Denise. Yan. Order na po ako ng dulong at saka yung dulong at yun, dulong. Ayan, home of the best Lukban delicacies, Denise. Kaya kayo kung pupunta dito sa Lukban ay bumisita na rin kayo dito sa Denise na matikman ninyo ang kanilang mga lutong ulam din Meron nga silang aring in-order ko, pansit habhab, dulong at saka menudo. At saka syempre isang tasang kanin. Abay diet pag may time. Parang may kulang yata. Asan kaya ang suka? Meron kayo suka? At yan nga ang suka. Maisabaw na din At siguradong napakasarap na rin. At gawa sa tuba. Oh, ilanta ka na ang suka. Kain na tayo. Okay naman napakasarap ng pansit habab din At pagkatapos nga natin kumain ay tayo na may maghahanap ng panghimagas. Walang iba kundi dito sa Buddy's Restaurant, kung saan merong halo-halong napakasarap din dito. Yan, marami kayong pagpipilian din ng mga pagkain. Pero ang akin target ay aring halo-halo at napakadaming lahok na rin. Ay merong kaong, may nata de coco, may saging, at merong panlitso plan at may ice cream pa sa dulo. At talagang solve na solve tayo dito, lalo na ang ating diabetes. Angat na naman sigurado ang sugar. Ko ay unang tikim pala ay husay na.
pagkatapos nga natin din sa Buddies, ay tayo naman papunta dun sa nabalitaan kong napakasarap na siopawan dito sa Lukban. Magmula doon sa Buddies ay pagpapunta na kayo pauwi na ng Lucena, ay makikita ninyo sa pang-apat na karsada, kayo'y kakanan doon at makikita nyo aring siopawan na are. At napakasarap nga ng siopaw din kabalitaan talaga are. Ay, iba't ibang flavor ng kanilang siopaw. May bola-bola, may sisig, may asado, at kung ano-ano pa. Pero syempre, lahat ay tinikman ko at nagbao na rin. At dito yon sa sinasabi kong pakanan din pag galing ka dun sa may bayan o dun sa may munisipyo. Ayan ang siopawan. At pagkatapos nga din sa siopawan, kami patungo na sa Kamay ni Jesus. Yan, malapit na nga kami. Ari na ang gate ng Kamay ni Jesus. At din bibisitahin naman namin si Papa Jesus para makita namin siya doon sa taas ng burol. Pwede natin pumasok sa loob. Hindi nga pala ay may bayad na 10 pesos ang entrance fee nila din sa motor. At doon yata sa sasakyan ay 20 pesos. Ayan na nga. Ang Kamay ni Jesus Healing Church, nakilala din sa tawag na Kamay ni Jesus Shrine, ay isang Roman Catholic Church at tourist destination sa bayan ng Lukban. Ito ay isang sikat na pilgrimage destination na matatagpuan sa dalisdis ng Bundok Banahaw sa Lukban, Tayabas Road, Barangay Tinamnan, na nasa 120 kilometers sa timog ng Metro Manila. Sinimulan itong itayo noong 2003 at natapos noong 2004. Ang Via Dolorosa Grotto ay isang mga icon ng Kamay ni Jesus. Ito ay natatampok ng 292 na hakbang na may 50 foot na estatwa ni Jesus Christ. Ang istrukturang ito ay sinasabing ikatlo sa pinakamalaki sa buong mundo.